Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lumen at nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at ang mga desisyong minsan ay nagiging sanhi ng pagbaliktad ng ating buhay. Nais ko kayong samahan sa isang masalimuot na paglalakbay na puno ng mga pagkatalo at pagbangon. Lumaki ako sa isang maliit at mahirap na bayan sa Pilipinas, isang lugar kung saan ang bawat araw ay puno ng pakikibaka. Wala kaming magulang. Pumanaw sila nang kami bata pa. Kaya naman, ang mga responsibilidad ng pamilya ay agad napunta kay Amanda, ang aking ate. Si Amanda, bagamat bata pa, siya na ang nagsakripisyo para sa aming dalawa. Madalas niyang ipagpalit ang sarili niyang mga pangarap para lamang matustusan ang aming pangangailangan. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi ko nakita sa kanya ang kahit anong galit o hinagpis. Hanggang sa dumating ang araw na napagdesisyonan niyang magtungo sa Maynila upang maghanap ng trabaho, iniwan akong mag-isa sa baryo. Ang pag-alis niya ay nag-iwan sa akin ng matinding kalungkutan, at sa bawat gabing ako'y mag-isa. Ramdam ko ang kanyang pagkawala. Kahit may mga kapitbahay at mga kaibigan sa paligid, wala silang makakayang punan ang nararamdaman kong pagkukulang. Laging naiisip ko kung paano kung hindi na siya makabalik. Wala akong magawa kundi ang maghintay at mangarap ng mas maganda para sa aming dalawa. Kaya nga, ang mga simpleng bagay tulad ng pagkain at mga gamit sa bahay, kami na lang dalawa ang nagbabalak sa mga iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, isang pangalan ang nagbigay liwanag sa aking madilim na mga araw. Si Berting. Si Berting, isang magsasaka sa aming baryo, ay madalas dumaan sa aming bahay upang tumulong. Hindi siya mayaman, kundi isang simpleng tao na nagtratrabaho upang mabuhay. Ngunit sa bawat pagtulong niya, sa bawat simpleng ngiti at malalalim na mata na naglalaman ng hindi nasasabing damdamin, may nararamdaman akong kakaibang koneksyon. Ang bawat paglapit niya sa akin, ang mga oras na magkasama kami sa mga gawaing bahay, ay nagiging mga sandali na puno ng pagkasabik. Alam kong hindi ako maaaring magtangi, at hindi ko dapat hayaan na maging komplikado ang lahat. Ngunit paano ko ba pipigilan ang aking puso na magtangi, na maramdaman ang mga bagay na hindi ko kayang isalaysay? Bilang isang babae sa isang maliit na baryo, hindi madali ang magpakita ng nararamdaman. Ang aming komunidad ay may mga pamantayan, at ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Berting ay tila isang hindi matanggap na katotohanan. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon mayroon kami, pero sa tuwing magkasama kami, ramdam ko ang init ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga mata na hindi kayang ipaliwanag. Minsan, naiisip ko na baka siya rin ay may nararamdaman. Ngunit, ang takot na magkamali ay patuloy na humahadlang sa aking mga hakbang. Laking takot ko na baka ang lahat ng ito ay maging isang pagkakamali. Na baka, tulad ng ibang bagay sa buhay ko, magdudulot lang ito ng sakit at paghihirap. Dahil dito, nagpatuloy ako sa pagiging tahimik. Hindi ko na ipapakita ang aking nararamdaman kay Berting. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero sa bawat pagkakataon na magkasama kami, isang bahagi ko ang nagsasabing huwag at isang bahagi rin ang nagsasabing subukan. Hindi ko alam kung saan ang patutunguhan ng lahat ng ito, ngunit alam kong hindi ko na kayang itago pa. Isang mainit na hapon, ang mga ulap sa langit ay tila nagsasabi ng hindi maganda. Ang hangin ay hindi gumagalaw at ang init ng araw ay sumisipsip sa aking katawan, nagiging sanhi ng labis na pagkahapo. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, napagdesisyunan kong magsalita. Noong mga sandaling iyon, ang puso ko ay kumakabog. Parang walang hanggan ang agos ng mga emosyon na nais kong ipahayag, ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan. Si Berting, ang lalaking matagal ko nang tinatangi, ay naroroon sa harap ko, kasama
ko sa isang simpleng pagkain ng tuyo at kanin. Isang hindi kaakit-akit na ulam, ngunit sa aking mga mata, ang bawat kagat ay puno ng mga alaala. Tahimik lang kami. Wala ang mga salitang lumalabas mula sa aking bibig. Pero ang mga mata ko, hindi kayang magtago ng damdamin ko. Nais ko nang magsalita. Nais ko nang ipaalam sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko kayang ituring siyang isang kaibigan lang. Hindi ko kayang isipin siya bilang isang tao na hindi ko maaaring mahalin. Kinuha ko ang huling piraso ng isda sa plato at tumingin sa kanya. Berting. Mahina, ngunit malakas ang tibok ng aking puso. Alam mo, hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Matagal na kitang iniintindi at hindi lang bilang isang kaibigan. Gusto ko na sana na magbago tayo. Ang bawat salita ay mabigat at sa bawat saglit na dumaan, ramdam ko ang kakulangan ng mga salitang dapat sana'y lumabas. Hinihintay ko ang kanyang sagot, ngunit ang kanyang mga mata ay tahimik. Nagmamasid. Tumigil siya sa pagkain, humarap sa akin at ngumiti ng bahagya. Lumen, aniya at tumagilid ang kanyang ulo, tila naguguluhan. Mahirap. Nagkibit siya ng balikat at sa mga salitang iyon natigil ako. Lahat ng bagay ay may komplikasyon. Dagdag niya. Ang tinig ay mabigat, puno ng pag-iwas at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung anong klaseng sagot iyon. Isang sagot na hindi nagbigay ng alinman sa katotohanan na inaasahan kong matutunan. Tumagal ang mga sandaling iyon na para bang ang buong mundo ay huminto. Iniwas ko ang aking tingin na pag-isip-isip. Kaya pala ganito. Hindi siya handa. O baka, ako lang ang nagmamadali. Ang pagkabigla na sumunod sa sagot niya ay hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Ang sakit na dulot ng hindi pagkakasunduan, ang bigat ng puso ko, at ang hindi ko alam na pag-aalinlangan na bumangon sa aking isipan. Kaya nga ba ako naghanap ng mas malalim na koneksyon sa kanya? Para ba akong nagpapakasal sa isang pangarap na hindi ko kayang abutin? Tahimik kami. Walang gaanong salita. Para akong isang batang nawalan ng direksyon sa gitna ng dilim. Nais kong magtanong pa, ngunit nahulog ako sa katahimikan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na hindi ko na kayang maghintay pa. Hindi ko alam kung siya ba talaga ang tamang tao para sa akin. O ako lang ang nagsisiksik sa isang ilusyon at sa bawat sandaling tahimik kami, mas lalo akong nalamig. Hindi ko alam kung sa mga mata ko o sa mga salita ko siya ay napagod. At sa huling sandali, umangat siya at nagsabing, "Hindi ko pa kayang magbigay ng sagot, Lumen." Hindi lahat ng bagay ay madali. Bumangon siya, pinatungan ng upuan, at naglakad patungo sa pintuan. Hindi ko siya sinundan ng tingin. Ang bawat hakbang na lumalayo sa akin ay parang isang piraso ng puso ko na iniwan sa likod. At bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa pintuan, tumingin sa akin at sumambit ng isang salitang hindi ko malilimutan. "Pasensya na, Lumen." Lumipas ang mga araw at hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa ugali ni Berting. Mula sa mga simpleng galak na makitang magkasama kami, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na layo sa pagitan namin. Hindi ko na maramdaman ang mga matatamis na ngiti at mga salitang may kasamang kasiyahan. Ang mga mata niyang dati tapat sa akin, ngayon ay mabilis na tumatakas. Ang mga oras na magkasama kami, naging mabigat. Napansin kong hindi na siya madalas dumaan sa bahay. Dati, hindi isang araw na hindi siya pumupunta upang magtulungan sa mga gawaing bahay o kaya ay magkwentuhan. Ngunit ngayon, ang bawat pagkakataon na magkakasama kami ay puno ng distansya.
Sa tuwing dumating siya, ang hangin sa paligid ay tila nagiging mabigat at ako'y hindi mapakali. Hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyayari, na parang wala akong nararamdaman. Hindi ko na rin kayang pigilan ang mga tanong sa aking isipan. Ano ba ang nangyari? Dapat ba akong maghintay? O tama lang ba na isara ko na ang pintuan ng aking puso? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa akin. At hindi ko alam kung anong sagot ang hinahanap ko. Wala akong alam kung may nararamdaman ba siya o kung talagang wala. Pero sa bawat araw na lumilipas, nakakaramdam ako ng takot. Takot na baka naging mali ako. Mali na aminin ko ang nararamdaman ko sa kanya. Mali na pakialaman ko ang isang bagay na marahil ay hindi ko naman kayang kontrolin isang hapon nang dumaan siya at nakita ko siyang nakatayo sa pintuan ng bahay. Isang mahahabang sandali na puno ng tensyon. Hindi ko alam kung anong itatanong ko sa kanya o kung paano ko siya aalamin. Berting, tawag ko sa kanya. Ngunit ang boses ko ay hindi buo. Ang mga salitang gusto ko sanang itanong ay napakabigat. Parang hindi ko kayang harapin ang sagot na makukuha ko. Tumigil siya sandali, nagbigay ng isang matamis na ngiti. Ngunit sa kabila ng ngiting iyon, hindi ko na naramdaman ang init na nararamdaman ko noon. Naglakad siya patungo sa akin, ngunit hindi na siya tulad ng dati, parang may pader sa pagitan namin. Hindi ko na naramdaman ang init ng mga mata niyang dati puno ng pagmamahal. Nakaramdam ako ng sakit. Isang matinding kirot sa dibdib na hindi ko kayang ipaliwanag. At sa bawat sandaling dumaan, pakiramdam ko'y nawawala siya sa akin, sa mga kamay ko, sa mga pangarap ko. Sa mga sandaling iyon, natanong ko sa sarili ko, Berting, ano bang nangyari? Ang mga sagot na hinahanap ko ay hindi kayang ibigay ng kanyang mga mata. Lahat ng nangyari ay parang isang palaisipan na hindi ko kayang lutasin. Sa bawat araw na lumilipas, ang bigat ng kanyang katahimikan ay lalong bumigat sa aking puso. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan ay nagiging magaan lang, ngunit ang sakit na dulot ng hindi pagkakaunawaan ay tumitindi. Lumipas ang mga araw at parang lalong lumalalim ang agwat namin ni Berting. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin, kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Ang mga galak at saya na dulot ng aming samahan ay unti-unting napalitan ng malamig na katahimikan. Tuwing magkasama kami, parang ang layo-layo na namin sa isa't isa at ako'y unti-unting nawawala sa sarili ko. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, pakiramdam ko'y nagiging mas malayo si Berting. Hindi ko na siya matanaw bilang ang lalaking nagsisilbing tulay sa aking mga pangarap. At habang ako'y lumulubog sa mga naguguluhang kaisipan, napansin ko na lalo ring dumadami ang oras na hindi ko siya nakakasama. Si Amanda, na dati madalas tumawag at mag-check-in sa akin, ngayon ay bihirang magpadala ng mensahe. Ang buhay sa Manila ay nagsimulang sumubsob sa kanya at ako'y naiwan sa isang mundo ng katahimikan. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa, sa maliit na bahay, bigla na lang dumaan si Berting. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating, at sa mga sandaling iyon, ang puso ko'y mabilis na tumibok. Ang init ng katawan ko ay ramdam na ramdam ko sa bawat galaw niya, tanging ang sulyap ng kanyang mga mata ang tanging nagbigay sa akin ng aliw sa mga sandaling iyon. Ang dala niya ay isang sako ng bigas, isang bagay na matagal na naming pinapangarap. Laking pasalamat ko sa kanya, ngunit hindi ko rin maiwasang magtaka kung bakit siya dumating ng ganito at kung anong ibig niyang iparating. Pagkatapos niyang maglatag ng sako ng bigas sa harap ko, ang mga salitang binitiwan niya ay nagbigay ng kakaibang kilig.
ngunit hindi ko alam kung iyon ay kabutihang loob o isang alok na maglalagay sa akin sa isang madilim na daan. Lumen, sabi niya, at ang kanyang boses ay tila may kalaliman. Makikinig ka ba sa akin? Tulong ko ito sa inyo. Pero may kailangan akong makuha bilang kapalit. Dahil sa hirap na dinaranas namin, ang alok niya ay tila isang pagkakataon para sa kaligtasan, ngunit ang mga salita niyang iyon ay parang babala na hindi ko pa natutuklasan. Ano ang kapalit? Bakit ganito? Bakit ako? Berting, na dating madalas magbigay ng tulong at pagpapasaya, ay nagpakita ng ibang mukha. Isang mukha na may lihim, isang mukha na naglalaman ng isang pondo ng mga alalahanin at kasunduan na hindi ko kayang tanggapin ng buo. Naramdaman ko ang init ng katawan ko habang siya'y tumayo malapit sa akin. Hindi ko kayang ayawan siya dahil pakiramdam ko'y hindi na ako makakaahon kung hindi ko ito tinanggap. Kung nais mo itong matulungan, kailangan mong ibigay ang iyong sarili. Lumen. Ang mga salitang binitiwan niya na nagbigay ng matinding takot sa aking dibdib. Ang mga katagang iyon ay nagbigay ng isang kakaibang sakit, isang pag-aalangan na hindi ko kayang alisin. Hindi ko alam kung anong klaseng kasunduan ang naghihintay sa amin. Ngunit ang puso ko ay naguguluhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakaramdam ako ng isang matinding pangangailangan. Pangangailangan na para bang ang mga desisyon ko ay dahan-dahang nauurong at nawawala na ako sa aking mga prinsipyong pinanghawakan sa buong buhay ko. Si Berting, sa kabila ng mga alok at takot, ay nagbigay sa akin ng isang opsyon. Isang pagpili na maglalagay sa aking buhay sa isang bagong daan na hindi ang mga sumunod na araw ay puno ng magkasalungat na emosyon na patuloy na bumabagabag sa akin. Isang gabi, habang mag-isa ako sa silid, iniisip ko kung ano ang nangyari sa amin ni Berting. Isang parte sa akin ang nagsasabi na baka nga nagkamali ako sa pagpapahayag ng nararamdaman ko, na baka ang lahat ng ito ay hindi para sa akin. Wala akong ibang magawa kundi umupo at mag-isip. Ang mga tanong na paulit-ulit na umiikot sa aking isipan ay hindi ko maialis. Hindi ba't mali ang ginawa ko? Tanong ko sa aking sarili. Bakit ako nagpadala sa nararamdaman ko? Paano kung ang lahat ng ito ay isang pagkakamali? Napakasakit kasi iniisip ko na baka si Berting ay hindi naman ako tunay na minahal. Baka isa lang akong alagad sa kanyang mundong puno ng lihim. Nagsimula akong magtaka sa aking halaga. Hindi ko alam kung bakit ko siya pinagkatiwalaan ng sobra. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinanggap sa kabila ng lahat ng nararamdaman kong takot at kalituhan. Naramdaman ko ang malamig na alon ng pagdududa na pumasok sa aking mga ugat. Wala akong ideya kung paano ko nalimutan ang aking mga prinsipyo at kung paano ko napapayag ang sarili ko na tanggapin ang lahat ng ito. Hindi ko na alam kung sino ako at kung saan ako patungo. Pakiramdam ko'y ako lang ang naglalakad sa madilim na daan at walang makikinig sa akin. Hindi ko na matukoy kung ano ang tama at mali. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko. Kung pagmamahal ba ito o isang simpleng pangarap na nahulog sa bitag. Ang puso ko ay puno ng tanong at mga hindi natapos na sagot. Hindi ko alam kung si Berting ay may malasakit pa sa akin o kung ako lang ay isang pansamantalang aliw sa kanyang buhay. Minsan, naiisip ko kung ipinagpalit ko ang sarili ko para sa isang pangarap na hindi ko kayang abutin. Kung ang bawat desisyon ko ay nagiging sanhi ng mas malalim na pagkawasak sa aking pagkatao. Hindi ko na alam kung paano ko aalisin ang sakit na nararamdaman ko. Pero ang higit na masakit ay ang hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito at patuloy kong nilalabanan ang mga nararamdaman kong paghihirap. Si Berting, na dating tila ang aking kaagapay, ay ngayon ay isang misteryo. Ang bawat sulyap niya ay may kasamang tanong.
tanong na hindi ko kayang sagutin. Minsan, naiisip ko kung ang lahat ng ito ay isang malaking laro na nilaro niya sa aking puso. Isang laro na hindi ko na kayang ihinto. At ako? Ako lang ba ay isang tanga na nagpatangay sa alon ng aking nararamdaman? O isa lang akong babae na naghanap ng pagmamahal sa maling lugar? Ang mga araw na dumaan ay tila hindi ko na kayang balikan. Ang mga alaala ng mga magagandang sandali namin ni Berting ay unti-unting nawawala. At ang mga bagong alaala ng sakit at pagdududa ay nagsimulang magtakda ng kanilang pwesto sa aking puso. Ang hangin na dumarating ay hindi na malamig, kundi parang may kabigatan. Parang ang mga desisyon ko ay nagdala sa akin sa isang lugar na hindi ko kayang kontrolin. At ang puso ko ay patuloy na naghihirap, naghahanap ng sagot na hindi ko kayang ibigay. Hindi ko akalain na ang mga sagot na hinahanap ko ay magkakaroon ng ganitong kabigat na epekto. Habang sinusubukan kong buuin ang mga piraso ng aming nakaraan ni Berting, isang hindi inaasahang katotohanan ang lumitaw. Ang mga nararamdaman ko, ang lahat ng mga pagkakamali, ay may malalim na ugat na hindi ko nakikita. Isa sa mga pinakamabigat na pagkatalo ko ay ang matutunan na hindi ako ang unang babae sa buhay ni Berting. Si Amanda, ang aking kapatid, ay matagal nang may relasyon kay Berting bago siya umalis ng Bohol para magtrabaho sa Manila. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Si Amanda, na mula noong bata pa kami ay laging nariyan para sa akin, ay may lihim na relasyon sa taong akala ko'y may malasakit lang sa akin. Hindi ko alam kung paano ko tinanggap ang lahat ng ito, ngunit sa bawat saglit na nag-isip ako, mas naramdaman ko ang bigat ng mga nakatagong sa loobin ni Berting at Amanda. Kaya pala nagbago ang kanyang ugali pagkatapos ng aking pag-amin. Ang pagiging malayo niya sa akin, ang mga hindi maipaliwanag na katahimikan sa pagitan namin, ay hindi dahil sa wala siyang malasakit sa akin, kundi dahil may mga nakabaon pa palang damdamin para sa aking kapatid. Ngunit ang pinakamasakit ay ang realization na hindi ko inisip kung gaano kalalim ang mga sakripisyo nilang dalawa. Sa bawat pagkakataon na akala ko'y ako lang ang may kahulugan sa puso ni Berting, hindi ko pala alam na ang puso niya ay bahagi na ng ibang tao, ng aking kapatid. Inisip ko, kung sana ay naisip ko ito ng mas maaga. Baka hindi ko na pinilit pang dumaan sa daan ng kalituhan at sakit na ito. Ang puso ko ay napuno ng guilt at hindi ko kayang itago ang bigat ng kaalaman na ito. Habang unti-unti kong inuunawang mabuti ang mga nangyari, ang mga nararamdaman ko para kay Berting ay nagkaroon ng ibang anyo. Hindi ko na alam kung ito pa rin ba ang pagmamahal o kaya'y simpleng paghahanap ng kasagutan sa mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Bakit ko pa ba pinilit umasa sa isang bagay na hindi ko naman talaga matutunan ng buo? Dahil sa mga pagkakasalungat na ito, napagtanto ko na ang aking paghahanap ng kasagutan ay mas nagdulot pa ng higit na pagkalito kaysa kalinawan. Ang paghihirap ko ay naging mas matindi, lalo na't na lamang may ibang uri ng pagmamahal na matagal nang naroroon, isang pagmamahal na nagsimula sa pagitan ng aking kapatid at Berting. Ibinukas ko ang aking mata sa mga hindi ko nakikita at nadarama. At ngayon, nahulog ako sa isang malalim na hukay ng guilt at pagsisisi. Kahit gaano ko man pilit intindihin ang lahat ng ito, hindi ko pa rin matanggap kung paano ako napagod sa paghahanap ng isang bagay na hindi ko sigurado kung maaring maging sa akin. Si Berting ay may kanya-kanyang alalahanin at sakripisyo na siyang nagbigay ng pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan namin. Sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalik sa aking isipan. Paano ako makakabawi sa mga pagkakamaling ito? Paano ko muling mapapalakas ang aking sarili at matutong tanggapin ang mga resulta ng mga hakbang na nagdala sa akin sa puntong ito?
Nang akala ko'y tapos na ang lahat ng aking pagninilay, isang huling katotohanan ang nagpasabog sa aking mundo na nagbago ng lahat. Hindi ko inasahan na ang mga sagot na hinahanap ko mula kay Berting ay magiging mas masakit pa kaysa sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa isang tahimik na gabing iyon, habang nag-uusap kami sa ilalim ng malamlam na buwan, ibinulalas niya ang isang lihim na matagal niyang tinago. Sinabi ni Berting na may pangako siya kay Amanda bago ito umalis ng Bohol, isang pangako ng pag-aasawa na hindi niya kayang bawiin. Lahat ng ginagawa niyang pag-aalalay sa akin, ang mga matamis na salitang binitiwan niya, ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa guilt at obligasyon. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang lumabas sa bibig niya. Ang lahat ng mga pag-aalinlangan ko tungkol sa mga intensyon ni Berting ay nabigyan ng kasagutan, ngunit hindi ko inaasahan na ang sagot na iyon ay magdudulot ng mas matinding sakit kaysa sa anumang hindi pagkakaintindihan. Ang lahat ng naramdaman ko, ang mga lihim na pagsuyong itinagong ko sa kanya, ang mga oras na nagbigay pugay sa akin ng mga pagnanasa na hindi ko kayang itago, ay lumabas na walang kalakip na pagkakakilanlan ng tunay na pagmamahal. Sa isang iglap, natutunan kong ang mga iniisip kong saloobin at damdamin ay maaaring hindi naman pala ako ang sentro. May mga alalahanin siya para kay Amanda na nagdulot sa kanya ng takot na mabigo. Berting, sa kanyang tahimik na paraan, ay hindi kayang ipakita ang tunay na dahilan ng kanyang paglapit sa akin. Ang pagsusumikap niyang protektahan ako mula sa mga sakit ng nakaraan, mula sa mga hindi kayang tanggapin ng puso ng isang kapatid, ay isang sakripisyong hindi ko nakikita. At ngayon, isang nakakatakot na katotohanan ang lumabas na hindi ko na kayang baguhin. Sa lahat ng mga aksyon ko, nagdulot ako ng sakit sa mga taong malapit sa akin, lalo na kay Amanda, ang aking kapatid. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito, at kung paano ko matutunan na hindi lahat ng pagmamahal ay makakamtan sa tamang paraan. Habang naririnig ko ang mga katagang iyon, ang init ng aking katawan ay naghalo ng kalituhan at hinagpis. Pakiramdam ko'y natapos na ang lahat ng bagay na pinangarap ko. Sinusubukan kong maghanap ng mga paraan para ipaliwanag sa aking sarili na hindi ko siya sinadyang saktan. Na ako lamang ay naghanap ng pag-ibig na hindi ko kayang itago. Ngunit, sa tuwing tinitingnan ko siya, sa bawat galaw ng kanyang katawan, natutunan kong hindi ko na kayang balikan ang nakaraan at muling magpatuloy. Ang mga aksyon ko ay may mga konsekwensya, at sa mga pagnanasa ko, hindi ko inisip kung anong posibleng masaktan ng aking pagnanasa sa mga taong nagmamahal sa akin. Ang puso ko ay naguguluhan, nasaktan, at nawawala ang mga sagot na iniisip ko'y matagal ko nang nahanap. Hindi ko alam kung ang pagmamahal ay kayang bumangon mula sa lahat ng sakit na dulot ng mga walang katapusang sakripisyo, o kung ang puso ko ay maghihirap na lang sa mga saloobin na hindi kayang balikan. Ang mga nararamdaman ko ngayon ay naging isang walang hanggan na alon ng kalituhan. Hindi ko na alam kung saan magsisimula at kung saan magtatapos. Berting at Amanda, isang kwento na sa huli. Ako ay naging bahagi ng isang masalimuot na pagsubok na hindi ko kayang Nang dumating ang araw na nagpasya akong harapin si Amanda, ang bigat sa aking dibdib ay hindi matutumbasan ng kahit anong salita. Alam ko na hindi madali ang mga susunod na sandali. Gusto kong itaguyod ang mga katotohanan na matagal ko nang tinatago, ngunit ang takot na magdulot ng sakit sa kanya ay tumagal sa bawat hakbang na aking ginawa patungo sa kanya. Sa wakas, nagkatagpo kami sa likod ng bahay, malayo sa lahat ng ingay ng mga tao. Tahimik lang siya habang ako'y nagsisimula. Ikaw na ang magsabi kung anong gusto mong sabihin, sabi ni Amanda, na parang alam niyang may mabigat na ipinagdadala ako. Ang kanyang mga mata ay hindi kumikibo, at sa mga sandaling iyon,
Naramdaman kong siya'y hindi galit, ni hindi rin siya nagtatampo. Hindi ko na kayang magtago pa, Amanda, kung paano ko naramdaman kay Berting. At kung ano ang mga nangyari, nagsimula ako. Hindi ko kayang itago ang bigat na nagpapahirap sa akin. Hindi ko rin alam kung paano kita sasabihan tungkol dito, pero hindi ko kayang dalhin ito mag-isa. Nagpause ako, tinitigan siya sa mga mata. Lahat ng kabuntot ng mga pagkatalo at pagsisisi ay bumangon sa bawat salitang ipinapahayag ko. Ngunit sa halip na galit, natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. Hindi siya nagalit, kundi nagpakita ng isang uri ng pag-unawa, isang tanging pagkilala sa kalungkutan na kapwa namin pinagdadaanan. Lumen, hindi mo alam. Pero ako rin, may mga bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Alam ko na hindi ko kayang sabihing mahal ko si Berting. Pero may pangako siya sa akin na hindi ko kayang bawiin. Hindi ko alam kung paano magre-react. Pero naramdaman ko ang sinseridad sa mga salitang iyon. Ikaw at si Berting? May mga damdamin na hindi namin kayang takpan. Alam mo, hindi ko rin alam kung paano ito magkakasunduan. Pero naisip ko lang na hindi ko na kayang itago sa'yo. At doon, sa simpleng pag-uusap namin, ang lahat ng lihim na matagal na naming itinagong pareho ay nagkaroon ng kahulugan. Ang mga pagkatalo, mga pagkukulang, at mga pagkakataong nagdulot ng sakit, lahat ay napuno ng pagpapatawad at mga pag-unawang kailangan namin upang maghilom. Berting, ang pangalan na lumabas mula sa bibig ni Amanda na may bigat na hindi matitinag. Hindi siya galit, kundi may mga hinanakit na pinipilit niyang yakapin sa isang bagong paraan. Hindi ko kayang magalit sa iyo. Dahil ang totoo, may mga bagay akong hindi kayang tanggapin, pero natutunan ko na hindi ko na kayang patagilid na magsinungaling sa sarili ko. Habang kami nag-uusap, ang sakit ay unti-unting napapalitan ng pagkatahimik. Hindi na namin kailangang magtago pa. Na-realize ko na kahit sa lahat ng mga kamalian ko, hindi ko pala kailangang maglakbay mag-isa. Na kahit nagkamali ako, kaya kung magpatuloy at yakapin ang mga hamon ng buhay na may pag-unawa. Pagkatapos ng ilang minuto, nagtama ang aming mga mata. Salamat, Amanda. Salamat na hindi mo ako pinili na pagalitan, kundi pinili mong umunawa, sabi ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano kahalaga sa akin ang mga salitang iyon. Sa mga huling sandali, nang kami magkasama sa ilalim ng lilim ng mga puno, natutunan kong ipagpasalamat ang aming mga pagsubok, ang mga pagkatalo, at ang lahat ng hindi namin kayang baguhin. Sa huli, nakatagpo kami ng isang bagong relasyon, mas matibay at puno ng pagtanggap. Hindi na ako maghahanap pa ng pag-ibig na hindi akin, kundi maghahanap ako ng pagmamahal sa aking sarili, isang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Hindi ko kailangang maghintay ng tawad mula kay Berting. Dahil natutunan ko na sa mga pagkakamali ko, ako ang may kontrol sa aking sariling kaligayahan. Ang mga pangako ng nakaraan ay hindi maghuhulog sa akin sa kahirapan. Sa halip, ipagpapatawad ko ang aking sarili at magtutulong. Mga kasirin, salamat sa pagtangkilik at pagbigay pansin sa kwentong ito. Minsan, ang mga pagsubok sa ating buhay ay nagiging daan para matutunan natin ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagpapatawad. Huwag kalimutan, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-alaga at pagpapatawad sa ating sarili. Hanggang sa muli, stay serene.